Okay. Nag-appear sa itaas mo yung record, bro? Yes, bro. Okay, sige. Okay. Nag-appear siya? Alright. Magandang araw po, mga kapatid, mga ka-GSK. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. At kayo po'y malugod kong inaaniyahan. Samahan niyo po kami sa araw na ito upang pag-aralan at pagbulayan ang mga salita ng Diyos. Kaugnay ng mga nababalita na mga issue sa ating simbahan, sa ating pananampalataya. Napakarami po ng mga issue sa ating simbahan, sa ating pananampalataya bilang Katoliko na dapat po nating sagutin bilang mga laiko. Katulad na lamang po ng napapanahon ngayon na civil union, yung paratang ng mga taong ito para sa ating mahal na Santo Papa. At sa araw pong ito, mga minamahal pong kapatid, makakasama po natin sa malayong lugar, malayong pinanggalingan. Alam ho ninyo, ang distansya ay hindi mapipigilan ng salita ng Panginoon. No? Hindi tayo pwedeng pigilan ng layo o lawak sapagkat ang Panginoon pag kumilos talagang kahit ang teknolohiya ay kanyang ginagamit. Sasamahan po tayo ating kapatid mula po sa lugar ng Luzon, ating minamahal Brother Denmark Santiago ng Catholic Faith Defense. Brother Denmark, magandang araw po. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan na aming suking tagapanood sa programang ito. Naway kayo pagpalain ng Panginoon habang kayo sumusubaybay at nakikinig sa palatuntunang kasalukuyan ninyong pinapakinggan at pinapanood sa Facebook page ng GSK Healing Online. Welcome po kayo na sumali at makapagtalakayan sa amin diyan po sa comment box at magkakaroon po tayo ng isang magandang discussion patungkol sa ating pananampalataya na siyang ikabubunga at ikalalago palalo ng ating pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoon. Tunay nga, Brother Denmark, no, na bago tayo lumapit sa ating talakayan, bago tayo magpalawak ng ating mga issue na dapat nating pag-aralan at pagnilayan bilang mga Katoliko, tayo ay lumapit muna sa awa ng ating Panginoon sa kanyang presensya upang sa ganun tayo'y kanyang samahan sa programang ito. Maaari ba, Brother Denmark, na kami ay samahan mo, ikaw ang mag-lead ng ating opening prayer? Okay, mga kapatid, tayo po ay manalangin, tayo po ay pumikit at damhin ang presensya ng ating Panginoon sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos naming makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay na nariyan sa iyong luklukan sa langit ng mga langit na Panginoon, makapangyarihang Ama. Kami po ay mapagkumbabang lumalapit at tumatawag sa iyo, na kami po ay inyong habagan at bigyan po ng inyong pag-ibig at ipadama sa amin ang inyong lubos na pagpapakilala sa inyong kabutihang loob. O Panginoon, kami po ay tumatawag sa inyo upang kami ay bigyan po ninyo ng Espiritu mapagkumbaba, Panginoon. Natanggapin ang bawat salita at katotohanan na manggagaling sa iyo, Panginoon. At Panginoon, idinadalangin namin ang aming mga sarili na sa palatuntunang ito ay hindi kami, Brother Abet, ang kanilang makita. Kundi ikaw po, Panginoon, ang dapat itaas, ang dapat nilang kilalanin, ang dapat nilang sampalatayan. Panginoon, sa mga kanito sa aming gagawin sa mga araw. Isubo niyo po ang inyong banal na Spirit sa aming kalagitnaan, Panginoon. Upang sa gayon kami ay maliwanagan at kami ay makasunod sa iyong dakilang Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng masunuring puso. Upang sa gayon, Panginoon, anuman ang inyong sabihin sa amin, sa pamamagitan ng inyong mga abanlingkod, ay siyang pakikinggan at siyang isasabuhay ng inyong mga lingkod na nakikinig at nanonood sa palatuntunan nito. Pagpalain nawa lahat, Panginoon, ng lahat ng nakikinig at sumusubaybay
sa programang GSK Healing Online. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa iyong makapangyarihan na pangalan, Panginoong Kristo na aming tagapagligtas at dakilang Diyos na anak ng kaitaas-taas ng Diyos. Ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. So tayo po'y patuloy pong munang manambahan sa ating Panginoon at ilagay ang ating mga tiwala sa Kanya sa pakikinig po ng awiting ito. Tunay, Panginoon, sa iyo ang aming tiwala, sa iyo ang aming kapanatagan, sa iyo ang aming pag-asa. Ikaw ang bukal ng aming kalakasan at sa iyo kami mananatili habang buhay. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen
and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Brother Denmark, tunay, no? First time natin ito, no? First time tayong magtatandem dito sa GSK Healing Online. At alam niyo mga kapatid, kung mapapansin po rin, nakaraang mga araw talagang nagpa-practice kami ni Brother Denmark. Unfortunately po, talagang hindi tayo nakakapasok ng tuloy-tuloy. Pero sabi nga, ang kalaban talagang kumikilos, kapatid, no? Talagang pinipigilan tayo ng kalaban. Pero ang teknolohiya na nilikha ng Panginoon ay magagamit at magkakaroon tayo ng iba pang pamamaraan. No? Kumbaga ba, checkmate. Sabi nga, no? Checkmate na siya. No? So ngayon mga kapatid, bago po tayo dumiretso sa ating pagninilayang mga bagay, nais ko po munang basahin sa inyo ang salita ng Diyos, ang sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa unang Korinto, sa kanyang salita, sa unang Korinto, Kabanata 3, ang talata po'y 16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, Brother Denmark, sa ating pagninilayan sa araw na ito, ano ba ang napakagandang pagkakataon na ating maaaring mapag-usapan sa programa ng GSK Healing Online, itong napapanahon na issue ng ating simbahan? Oo, tama ka dyan, Brother Abet. No? Ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Sapagkat simula nung sumibol ang isyong ito, ay maraming tayong mga kapananampalataya at mga kapatid sa Catholic faith ang medyo tumatagilid. Yan yung tamang word, yung tumatagilid at tumihina ang pananampalataya dahil anya ay parang may mali doon sa nangyari. Ang aking pong sinasabi ay ang naturang issue na lumabas sa isang pakayagan kung saan ang interview sa ating Holy Father, sa ating Santo Papa, ay pinutol at minisquoted at ni-mistranslated ng media upang lumabas na mali ang pakayag at kontra sa doktrina ng simbahan ang ipinapahayag ng Papa ng panahong iyon. So kapatid, ang simbahan ay nagsabi sila na ito ay kailangan pang pag-aralan at antayin natin ang tamang desisyon ng Santo Papa at maging ng Vatican kaugnay ng mga sinabing ito, at napatunayan nga natin na mali ang kumalat na balita. No? Isang kasiraan, isang manipulasyon para sa pagwasak at pagsira ng pagkilala sa simbahan at sa pananaw ng doktrina Katolika Apostolika Romana. So sa panahon natin ngayon, ito na, unahan ko na po kayo, ang ating talakayin sa araw na ito ay yung civil union. No? Yung civil union po. Ano po ba talaga ang civil union? Ito ba ay pinagbabawal ng simbahan? Ito ba ay pinapayagan ng simbahan? O ang simbahan ba ay naguhugas kamay? Sabi ni Brother Denmark, no? Naguhugas kamay daw ang simbahan dito sa usapin ng civil union. Isang napakabigat na akusasyon na alam natin na hindi hahayaan ng Diyos na mawasak ang kanyang simbahang tinatag. So, ano ba ang civil union na naistalakayin natin sa araw na ito? Ang civil union, gaya ng ipinapahayag sa atin ng Vatican nitong nakaraan, kasi nagsalita na ang Vatican patungkol sa issue na ito, hindi ito gaya ng iniisip ng iba na same-sex marriage. Wala pong pagpopromote ng same-sex marriage dito. Ang same-sex marriage po ay ang pagkakasal ng magkaparehong
kasarian. Subalit hindi ito ang tinutukoy ng Santo Papa, kundi ito ay ang civil coexistence. Ang ibig sabihin po ay pagrespeto o paggalang sa karapatang pangtao ng mga kaibigan natin at lalong-lalo na ng ating mga kababayan diyan sa parte ng LGBT community. So bago tayo magpatuloy, Brother Abet, ang ating pag-uusap ay walang halong prejudice o anumang paghatol sa LGBT community, mga kaibigan at aming mga kapatid. Ito po ay pagtalakay at pagtatanggol sa inyong karapatan bilang tao at anak ng Diyos din naman na siyang itinuturo ng banal na kasulatan na naaayon doon sa aral ng simbahang itinatag ng ating Panginoon Kristo na kailangan mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa Diyos. Okay, Brother Denmark, ibig mo sabihin, hindi ba civil union ang sinasabi ng Santo Papa? Hindi ba ito, kundi ito ay civil ano yun, Brad? Coexistence. Civil coexistence. So magkaiba ba ang civil union at ang civil coexistence? Ang bagay na ito ay nagkaroon ng paglilinaw sa mga balita. Ang civil union, ito ay ang pagsasama ng magkaparehong kasarian. Subalit, hindi ito nga pinapayagan ng simbahan sapagkat ito ay sisira sa plano ng Diyos sa pampamilya. No? Ang tinutukoy ng Santo Papa sa kanyang salita ay coexistence na ang ibig pakahulugan ay ang pag-iral ng dalawang tao na may parehong kasarian. Subalit, eto Brother Abet, mahalaga na mapakinggan nila. Subalit, ayon sa batas ng tao o sa ating pamahalaan, ay pinapayagan silang magkaroon ng conjugal rights. And conjugal rights, kasama na doon yung pag-aampon ng bata. Ayan. Yan po yung sinasaklaw o sinasakupan ng batas pangtao na siyang tinutukoy ng Santo Papa. So, ibig mo sabihin, Brother Denmark, na ang buhay ng tao, sabi nga natin, ito'y galing sa Panginoon Diyos. Lahat naman tayo, no? At way back in the book of Genesis, God created man. Diba? God created man in His own image and likeness. And He created them, men and women. Diba? Dalawa lang ang kasarian na nilikha ng Panginoon. Isang babae at isang lalaki. At sa panahon natin ngayon, bilang paggalang sa buhay at karapatang pantao, ang simbahan ay hindi ho tayo naghuhusga. Tayo po ay hindi rin po nagtatakwil. Wala naman ho sa inyo siguro na pumasok sa simbahang Katolika para magsimba na mga babae na nakapantalon pero hindi kayo pinapasok. Di po ba? Which is literally, hindi naman talaga allowed na ang babae ay magpantalon sa oras ng pagsisimba, di ba? Dapat magsuot tayo ng kasuotang pangsamba sa Panginoon. Pero tatanungin po namin kayo hong mga nakikinig, kayo po ba ay nakapasok na po ng simbahang Katolika ng nakapantalon at naka-t-shirt lang? Kung oo ang sagot po ninyo, mukha ho yatang malinaw na po sa inyo na ang inyong pagkatao, ang inyong pagiging tao ay iginagalang ng Santa Iglesia Katolika. Hindi ho namin kayo hinuhusgahan. Di po ba? Pero ganun pa man, katulad yung sinabi Brother Denmark, ang ating kinakalaban po dito mga kapatid ng simbahan at maging ng Santo Papa, ang ating pong itinatakwil
sa ganitong mga gawain, especially sa mga kapatid natin sa LGBT community, ang ating pong itinatakwil ay hindi po ang tao. Lilinawin natin yan. Hindi ho ang tao ang tinatakwil natin, kundi ang tinatakwil natin ay yung gawain ng tao na siyang nagbubulid sa kanya sa kasalanan sa Diyos. Tama ba, Brother Denmark? Tama po yan, Brother Abet. Sa totoo lang ay hindi tayo nagdidiskrimina ng sino man sapagkat mayroon nga tayong paniniwala na ang simbahan ay ospital para sa mga makasalanan. Gaya nga na sinabi ng ating Panginoon Kristo na nandoon din naman sa kasulatan na sinabi niya, hindi ako naparito para sa mga makasalanan. Ay, hindi ako naparito para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Yan. Tinawag niya ang kanyang mga apostol na mga mahihina, mga abang lingkod niya. No? Wala silang propesyon. Hindi sila doktor. Gaya nga ni Apostol San Pedro na siyang unang papa sa Roma na ating itinuturing na siyang kahalili ng ating Panginoon ay isang mangingisda lamang. Wala siyang formal na pag-aaral. Subalit siya ay ginagabayan ng ating Panginoon at gayon din naman hanggang sa pagpapatuloy at succession doon sa iniwan na upuan ni San Pedro na ating unang papa hanggang sa kasalukuyang Papa Francisco ay nananatili ang gabay ng Espiritu Santo ng Diyos. So malinaw, Brother Denmark, na ang sinabi, katulad niya, di ba, ang Santo Papa, dahil siya ay, si Pope Francis sa panahon natin ay hindi naman siya successor ni Pope Benedict XVI. No? Yan ay lilinawin natin kasi ang akala natin, pag sinabing ikaw ang bagong Santo Papa, ikaw ay kahalili nung namatay o nung nawala na Santo Papa. Kaya ang tingin ng iba na si Pope Francis ay successor ni Pope Benedict XVI. Ang ating Santo Papa na ngayon ay nagpapahinga, di ba? Dating Santo Papa. Pero kung titingnan natin ito, hindi ito successor ni Pope Benedict XVI. Si Pope Benedict ay successor ni Pope John Paul II. Parang ganon. No? Para bang ipinamana. So, hindi ho tayo incorporated na. Kasi mayroong mga grupo dyan na ang pamamahala ng ama, pag namatay ang ama, ipinapasa sa anak. No? Tapos pinapasa sa apo. Hindi ho yun. Incorporated po yun. So, hindi ho incorporated ang Santa Iglesia Katolika. Dahil ang bawat Santo Papa ay kahalili hindi ng kanya-unang Papa, kundi kasila ay kahalili ni Apostol Pedro. Ayan, tama po ang sinabi ni Brother Abet kasi mayroong mga grupo o kongregasyon na nagsisilitawan. Hindi na natin babanggitin sapagkat ayaw natin ng anumang kagalitan sa ating pagitan sapagkat sila rin naman ay ating mga kaibigan. Kaya nga, ang Diyos ay pag-ibig at yun din ang ating gagawing pagtrato sa kanila, yung pag-ibig. Ngayon, hindi nila kinikilala ang Santo Papa dahil sa sinabi nitong nakaraan. Sabi nila, ang Santo Papa daw ay siyang nagbabadyan ng pagtalikod doon sa doktrina ng ating simbahan. Sa totoo lamang kung ating iisipin, ang tao lamang ang nagbigay ng interpretasyon doon sa sinabi ng Santo Papa, doon sa kanyang interview. Sa isang dokumentaryo, na siyang pinamagatang Francesco, na doon tinatalakay ng ating mahal na Santo Papa ang kahalagahan ng pagkilala sa karapatang pangtao sapagkat sila ay mga inampong anak
ng Diyos. So malinaw kapatid na ito bang Francesco na ito tong interview with the Holy Father, no? Sa pagkakaalam ko ito'y hindi recent interview, di ba? Ito'y hindi recent, para bang ito ay naganap na nakaraang taon na ngayon lang inayos, inedit, and then present. No? Pero makikita natin dito na kahit anong gawin ng sino mang tao para paikot-ikutin ang aral o ang sinabi ng isang Santo Papa na nabubuhay, napakalinaw ng katuruan ng ating simbahan na walang sino man ang maaaring magwasak o sumira sa mga naunang doktrina ng ating simbahan. Diba? So, hindi ito sasabihin ng Santo Papa para wasakin ang sinabi ng naunang Papa sa kanya. Hindi wawasakin ni Pedro, ang kahalili ni Pedro, ang pinanggalingan niya. Tama? Tama po yun, Brother Abet. At totoo niyan ay wala namang binabagong doktrina ang Santo Papa. Ito ay hindi ito sumasaklaw sa infallibility ng Santo Papa sapagkat ito ay opinion ng Santo Papa. Hindi ito yung sinasabi nating papal infallibility na siyang sinasaklawan ng kapangyarihan o otoridad sapagkat kung ating makikita ang pagkakaiba, no, mga kapatid at mga kaibigan, kahit na sa ating mga kapananampalatayang katekista, ang salita ng Santo Papa na opisyal ay alam natin ay ang encyclical na siyang kanyang pinipirmahan. Samantalang itong naganap na dokumentaryo, ito ay salita o interview ng ating Santo Papa sa kanya, impromptu. Yun po ang pagkakaiba nun. Subalit, hindi natin sinasabi dito na hindi guided ang Santo Papa sa kanyang salita. Manapa ang kanyang salita ay dapat nating isipin. Sapagkat napakahalaga para sa Santo Papa ang bawat isa sa atin. Sabi niya nga doon sa kanyang interview, tayo ay anak ng Diyos. Ano pa man ang ating kalagayan sa buhay, sino tayo para humatol sa bawat isa sa atin? Kaya kapatid, makikita natin dito na ang Santo Papa mismo ay hindi niya hangad na lituhin ang simbahan. Hindi niya hangad na guluhin ang pananampalataya. As a matter of fact, hindi man ito official declaration, hindi man ito official statement ni Pope ng Santo Papa, ni Pope Francis, hindi rin naman siya nagbibiro sa kanyang sinabi. Di ba? Hindi rin naman kahit ito'y opinion niya bilang isang individual, hindi rin naman niya ito sinasabi dahil gusto lang niya sabihin. Kundi meron pa ring aral tayong makukuha. At ang tanging makikita nating aral sa kanyang sinabing ito ay ang pagkakapantay-pantay ng bawat nilalang ng Panginoon. Tama po yan, Brother Abet, yung inyong tinuran, sapagkat ang Panginoon ay hindi lang Panginoon ng mga Hudyo, kundi Panginoon din ng mga Hentil. Kaya nga, ang isang halimbawa nito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang mismong panaginip ni Apostol San Pedro, kung saan ay pinapakita sa kanya na ang lahat ng mga bagay ay nilinis na. No? Gayon din sa pagdating sa Genesis, mga kapatid, na lahat ng bagay ay doon ay malinis na. Subalit, ang tao lang ang nagparumi. No? Gaya ng salita ng Santo Papa, mayroong dong ang kanyang kalagayan doon sa kanyang pagsasalita ay puro crystal clear ang kanyang pagkakasalita. Subalit ang tao lang ang siyang nagpadumi sa isip at kamalayan at pag-unawa doon sa sinabi ng Santo Papa, kaya sumama na at lumilitaw na pinapayagan doon ng simbahan ang pagkakasal ng kapwa lalaki o kapwa babae na siya namang itinatanggi ng ating katisismo.
Katunayan, yung pahayag ng Santo Papa, sabi nga ni Brother Abet kanina, ay hindi na bago. Sapagkat ito ay hindi naman recent interview sa kanya. Ito ay inedit na at mayroon ng mga ilang bagay na pinutol o anumang ginawa doon sa documentary upang sa gayon ay ipalabas ang nais ipalabas ng madla sa maraming tao na siyang nagpagulo sa atin at ikinagimbal na rin ng marami na halos ang lahat ay nagpakita ng pagkadismaya sa Santo Papa at nag-post ng mga pagki-question na siyang nauwi sa pagsakay ng mga protestanteng grupo doon sa issue ng Santo Papa sa dokumentaryong iyon. Alam mo kapatid, meron kaming kasamahan sa Catholic Faith Defender, no, na nagtanong siya sa group chat. Ganito. Ang sabi niya, meron po bang kasulatan ang simbahan o meron po bang naisulat ang mga unang mga pinuno ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na maaari po bang paalisin o i-impeach ang obispo ng Roma, the Bishop of Rome, ay i-oust, i-terminate, no? O ako'y sumagot mula sa aking pansariling opinion. Sabi ko, hindi ko alam kapatid kung talagang merong isinulat o wala. Pero kung meron mang sinulat, para saan? At kung wala mang isinulat, ay posibleng alam ng mga naunang papa at naunang mga pare na hindi ito kailanman maaaring mangyari. Dahil itong issue na ito ng civil union na lumabas during last week or 2 weeks ago ay nagbabadya at may mga tao nga raw po na nagsasabi na gusto nila na ang banal na Santo Papa sa Roma, ang obispo ng Roma, ay bumaba sa kanyang posisyon bilang mahal na Santo Papa. Pero alam mo mga kapatid, lilinawin po natin ito. Hindi ho dahil tayo ay sumusunod o tayo ay saklaw ng Santo Papa, Papa Francisco. Ganun pa man, nais nating ipakita na tayo ay sumusunod kay Jesus at sumusunod kay Pedro. Alam ho ninyo, never pong mangyayari, tandaan pati ito, never pong mangyayari na ang Santo Papa ay gagawa ng ikasisira ng katawan. Alam ho ninyo, ang Diyos ay kaya, sabi ko nga sa kanya, Brother Denmark, doon sa kausap ko, bro, bakit mo naman gustong alisin ang obispo ng Roma? Eh kasi po, Brad, nahihiya na po ako eh. Oo, nahihiya daw siya. Kung nahihiya ka, bakit ka naman nahihiya? Sa tingin mo ba, merong mali, merong sira na dapat alisin? Kasi kung ito'y sira, kailangan alisin to, di ba? So, pag sira ang isang bagay, tatanggalin talaga natin. So, ano bang problema? Sabi niya, kasi po yung ganito, yung issue nga raw na idineklara ng Santo Papa. Sabi ko, tandaan mo ito. Sino ang may-ari ng simbahan? Ang sabi niya, si Jesus po. Si Jesus ang siyang pinuno ng simbahan. So, ibig sabihin, ang katawan ng simbahan ay kay Jesus. Tama? Nasusulat sa Biblia yan, di ba? Si Jesus ang ulo ng simbahan, ang katawan, ang iglesia. At makikita natin dito na si Jesus ay nagtalaga ng tao na mamumuno sa kanyang simbahan. At ito walang iba kung hindi si Apostol Pedro. At ang successor ni Pedro, ang kasalukuyang Santo Papa. Sabi ko, isipin mo na lang ito. Kung ang Santo Papa ay siraulo, definitely ang katawan ay siraulo. Di ba, Brother Mark? Walang ulo na konektado sa katawan na ang katawan ay healthy, pero ang ulo sira. Pag ang ulo ang nasira, definitely the whole body ay sira. Di ba? So, bakit mo tatanggalin ang ulo? At pag tinanggal natin ang obispo ng Roma, ang Santo Papa, the pontiff sa Roma, mamamatay ang katawan. Wala namang katawan na nabuhay ng 3 araw o 2 araw na putol ang ulo. Di ba? So, hindi ka mabubuhay. So, once you cut the Bishop of Rome, once you cut the successor of Peter, definitely patay ang simbahan.
At pag namatay ang simbahan, sabi ko sa kanya, kapatid, pag namatay ang simbahan, sinungaling si Kristo. Because Jesus said, even the gates of hell shall not prevail against you. Di ba? Tama. So kahit kailan ho, mga kapatid natin, hindi ho kung meron pang lumabas, Brother Denmark, narinig ko pa ito na ang Santo Papa raw, si Papa Francisco, ay isang satanista. Dahil sa kanyang pahayag na ito. Siya raw ay isang satanista. Sinagot ko to, bro. Sinagot ko tong akusasyon nito sa mahal na Santo Papa na ang Santo Papa ay isang satanista. Napakalinaw po na once you said that the Bishop of Rome, the successor of Peter, is a satanic, definitely dinedeklara mo na si Jesus Christ ay sinungaling. Di ba? Indirect, masabi mo na, ay, ang Santo Papa ng Katoliko, ay ano yan satanista yan. Kaya satanas yan, yung Santo Papa, kita mo, ganito, ganon. Ay, napakalinaw mong sinasabi, hindi lang hayagan, pero sinasabi mo na agad na si Jesus ay sinungaling. Bakit? Ang sabi nga ni Jesus kay Peter, di ba? I will give you the keys of heaven. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Even the gates of hell shall not prevail against you. Tapos hahayaan ni Kristo na ang maupo sa Vatican, ang maupo sa upuan ni Apostol Pedro ay satanista. Sinungaling si Kristo. Diba? Pero kahit ganoon, kapatid, never na iniwanan ni Jesus ang simbahan. Kaya naman po, never din po na ang chair of Peter, the successor of Peter, ay nagkakawala o humihiwalay sa aral ng ating Panginoong Jesus. Kung totoo Brother Denmark, di ba? Brother Denmark, lilinawin ko lang. Kapag nagkasala ang isang tao sa harap ng Diyos, kaya ba niya itong patayin agad on the spot? Hindi. Sapagkat ang Diyos ay tunay na mahabagin at puno ng Panginoon. Sapagkat kung ang Diyos ay madaling mapuot, ay matagal na sanang tinapos si Satanas. Subalit, napakahaba ng panahon na ibinigay niya dito sa kanyang kaaway na Diablo. At hanggang ngayon ay nabubuhay pa at umaalikit. Kaya itong mga kumakaaway sa simbahan at kung ano-ano man ang kanila pinagsasabi, isipin po natin kung ito po ay sa Diyos o kayo ay lumalaban na sa Diyos. Sapagkat yung ating aral patungkol dito sa pagpapamilya ay hindi kailanman nabago. No? Ngayon, mayroong mga sekta na nagsasabi na masama daw ang pagiging bakla at tomboy at pagiging bahagi ng LGBT community. Sapagkat dito daw ay lumilitaw na mayroong mga tao na hindi marunong kumilala sa Diyos, kaya sila isinumpa bilang gayoon. Pero, ito po ang punto, mga kapatid at mga kaibigan. Uulitin ko po ang aking sinabi. Ang simbahan ay hindi para tumawag sa mga banal. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang aking minimisyon ay hindi ang mga banal, kundi ang mga makasalanan. Sapagkat kung magpimisyon siya ng mga banal, para saan pa ang simbahan? Sapagkat kung banal ka na, ay ligtas ka na. Subalit tayo ay makasalanan pa at tayo ay namumutawi pa sa ating mga dugo ang bahid ng kasalanan ng tao, tayo ay hindi pa makakapag-claim na tayo ay banal. No? At ang katuruan ng ating simbahan ayon sa aking pag-aaral at gayon na rin sa turo ng simbahan sa akin nung ako ay bumalik sa ating inang simbahan, ang kasalanan ay hindi yung kasarian ng tao. Ano po ang
ang kasalanan? Ang kasalanan po ay ang pagtutulak, ang emosyon na nagtutulak sa mga tao na gumawa ng karumaldumal sa paningin ng ating Panginoon. Gaya ng pakikipagrelasyon o pakikipagtalik sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. No? Mayroon tayong isang halimbawa dito, Brother Abet, na kasama natin sa Catholic Faith Defense, hindi na natin babanggitin ng pangalan. Siya ay gay, no? At nakakasama natin siya sa group chat. Sabi niya nga, alam niya ang kanyang limitasyon. Kaya, hindi natin dapat sila husgahan sapagkat sila din ay tao din. At sa totoo lang, Brother Abet, sa ating kapaligiran, makikita natin, totoong may lalaking mahiyain, may lalaking malambot, no? May babaeng brusko, at may babaeng matapang. Gaya ng mga asawa ng papa ko, yan, matapang yan. Brother Abet, matapang yan. So, mayroon talaga mga ganon. Pero hindi natin dapat husgahan ng tao batay sa kung ano ang ikinikilos nila, kundi dapat natin silang atulan, no? Doon sa kanilang ginagawa, kung ito ay labag na sa aral ng Diyos o sila ay nakasusunod pa doon sa kalooban ng ating Panginoon. Alam mo, Brother Denmark, maraming mga tao sa ating panahon. No? Iko-quote ko yung sinabi ni ang isang book, yung isang libro na galing sa author na si Kemp, no? Na ang sabi niya rito is, man sees the action, but God examine the intention. Napakaraming tao na gumagawa, humuhusga kagad. Alam mo, nagtataka nga ako bakit pag babae, dalawang babae, magkahawak ng kamay na naglalakad sa mall, ang tingin natin ay mag-best friend. Di ba? Ay, mag-best friend niya, kaya magpinsan, magkaklase, whatsoever. Kasi mga babae, especially mga kabataan, pag yan ay namamasyal o gumagala, talagang minsan magka-holding hands yung mga yan, magkabarkada, di ba? Minsan nagayakapan pa yung mga kabataang babae, mga high school, college. Pero pag lalaki naglalakad sa mall, magkahawak ng kamay, iba kagad ang tingin natin. Nandun kagad yung paghusga sa kanila, no? Hindi mo nga alam, baka mamaya magpinsan yan. Hindi naman, Brad. Kasi alam mo, pag lalaki, hindi nag-holding hands. Bakit naman? May kamay din naman sila. Di po ba? Pag lalaki, hindi dapat nakikipaghawak ng kamay sa kapwa niya lalaki. Bakit naman yung babae nakikipaghawak kamay sa kapwa niya babae? Sila lang ba maaaring maghawak ng kamay? Pag ikaw ba'y nagsisimba at ang katabi mo ay lalaki, pag hahawak ng kamay, hindi mo inaabot ang kamay mo dahil, oops, parehas kami lalaki. Pero pag babae ang katabi mo at ikaw ay lalaki, kahit hindi iabot ng babae yung kanyang kamay sa iyo, hinahablot mo talaga, Ama namin sumasalangit ka, di ba? Bakit ganon? Bakit ganon? Ang bilis humusga ng tao base sa panlabas na anyo at sa nakikita ng kanyang mga mata. Tama po, Brother Abet, yung inyong sinabi. Ito ay kapansin-pansin sa ating lipunan na mayroon talagang double standard kung Ayon. Sa ating lipunan, Brother Abet, na ating kinabibilangan, ay mayroon talagang double standard o dalawang espada, kumbaga, na may talim sa bawat dulo na ito ay nakakasugat kung madalas sapagkat yung taong gumagawa o nagsasabi nito ay mapanghusga at mapanghatol at hindi tumitingin sa kanyang sariling kapansanan. Gaya na lamang ng halimbawa sa Biblia kung saan mayroong babaeng mangangalunya na lumapit sa ating Panginoon
ay nandidiri na ang mga nakapaligid sa kanya dahil siya ay nakipag-usap dito pa sa babaeng nangangalunya. Subalit ano ang sabi ng Panginoon? Sino ang walang kasalanan sa inyo? Ang walang sumagot sa tanong ng ating Panginoon na yon. Ang sabi ng ating Panginoon, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Walang bumato po sa babaeng iyon. Silang lahat ay nagsialisan at hinayaan na kausapin ng ating Panginoon ang babae. At ano sabi ng ating Panginoon? Pinapatawad ko na sa iyong kasalanan at ikaw ay lumayo na sa pagkakasala, sabi ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kapag tayo ay sinasaway ng ating Panginoon, ay huwag na tayong uulit pa. Pagka alam na natin ang katotohanan at itinuturo ng ating simbahan na hindi pwede ito ang pwede at ito ang hindi, ay dapat nating sundin. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo kay Apostol Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ibig po sabihin ng susi, ito ay ang otoridad. Pagka sinabi ng simbahan, ito ang siyang dapat nating sundin. Sapagkat ito ang ninanais ng Panginoon para sa atin. Kung tayo ay sinaway dito sa ating pamumuhay, ibig sabihin lamang nito ay ang iglesyang ito ay hindi tulad ng mga grupo ng protestante na nagsusulputan ngayon sa ating kasalukuyang panahon na sila ay walang pag-ibig sa miyembro na hindi nila pinagsasabihan bagkus pinoprotektahan at nililinis pa ang kanilang sarili kahit naman hindi. Gayon ang kanilang ugali at pagkatapos ay mamimintas. Gaya na lamang ng recent na issue, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo ay pamilyar naman dito sa palabas na KMJS kung saan pinapatikos ng ilang mga makaprotestanteng grupo ang sinasabing pagpapalayas ng mga exorcist at deliverance minister ng ating simbahan sa mga demonyo o nasasapian. Ito po ang issue ito ay halatang pagkainggit na lamang po sapagkat sila o yung kanilang mga tagapagturo ay hindi nakakapagpalayas ng demonyo. Ayan po ang totoo niya. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, sila po mismo sa kanilang mga sarili ay may mga kapansanan. Kaya sila ay namimintas. Kaya kung tayo ay pinipintasan, gayon man yung mga LGBT na ating mga kapatid, kung kayo ay pinipintasan ng ating mga kapwa Katoliko man o ng mga Protestante, palagi po ninyong tandaan ang turo ng simbahan ay hindi kailanman magbabago at hindi babaguhin lalo ng ating Santo Papa na ang aral ng ating Santa Iglesia, ang kasalanan ng tao ay ang paggawa ng karumal-dumal sa harap ng Panginoon at hindi yung estado o kondisyon ng tao sapagkat mayroong mga bagay kasi na nakakaapekto kung bakit ang tao ay kumikilos ng gayon sa kanyang sarili. Iyon po ang sinasabi ng ating simbahan. Hindi tayo hahatol. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, mayroon tayong isang hukom. Iyon ang Diyos. Brother Denmark, sinabi mo kanina na kaugnay ng sakramento ng kasal ay itinakda ng Diyos na pag-isahin ang dalawang kasarian, ang babae at ang lalaki, upang makabuo ng isang pamilya. Ano ba talaga ang batayan natin? Kasi may mga kapatid tayo sa LGBT na talaga nagsasama and then, alam natin, hindi sila mabubuntis, hindi sila magiging daluyan ng panibagong buhay. Alam natin yan. At ang ginagawa nila is nag-aampon na lang sila ng bata para matawag daw silang pamilya. Ito ba ay pamilya na sa harap ng Diyos? Ano ba ang pamilya sa harap ng Diyos? Simula nung nilikha ang tao,
Ang sabi ng Diyos ay, hindi ko nais na makita na ang lalaki ay mag-isa, kaya bibigyan ko siya ng kasama. Diyan po nagsimula ang pamilya. Nang binigyan ng Diyos ng kasama ang lalaki, hinugot sa padyang ng lalaki habang siya ay mahimbing na natutulog. At pagkatapos nun, ano po ang sabi sa kasulatan? Iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at makikipisan sa babae at sila'y magiging isang laman. Hindi na sila dalawang laman, kundi iisa lamang sa harap ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga salita, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Ayan po ang katuruan ng ating simbahan. Ang pagpapamilya ay nagsimula sa babae at sa lalaki. At sila ay nagkaroon ng pagsasama at sabi nga doon, at kilala ng lalaki ang kanyang asawa at siya'y naglihi at siya'y nanganak. At yun ang pagsisimula at ang plano ng Diyos buhat pa nung una para sa tao pagdating sa usaping pagpapamilya. So, ibig sabihin, kapatid, na ang pagpapamilya ay isang misyon ng isang anak ng Diyos, di ba? Ito ay utos din ng Panginoon eh. Ang pagbuo ng isang pamilya ay utos at kalooban din ng Diyos para sa kanyang bayan. Pero sa nangyayari sa mga kapatid natin sa LGBT community, sila ay hindi nila nagagawa ang utos na ito ng Panginoon. Ganun pa man, bagamat hindi ito nagagawa, again, hindi natin sila itinatakwil. Diba? Kaya nga, tingnan mo kapatid ha, may mga kapatid tayo sa LGBT na tomboy, and then bakla, ikinasal. Diba? Hindi naman sinabi ng pare na, wag kang ikasal kasi ikaw ay tomboy, ikaw ay bakla. Hindi pwede ikasal. Hindi. Dahil lang sila ay lumapit sa simbahan, hindi naman tiningnan ko sila ay tomboy o bakla. Ang tiningnan ng pare, ikaw ba'y babae? Opo. Ikaw ba'y lalaki? Opo. O sige, ikasal. Yun lang ang batayan. Hindi tinatanong dito kung ikaw ba ay bakla, ikaw ba ay tomboy, ikaw ba ay transgender o whatsoever. Ang tinatanong dito, ikaw ba ay babae o ikaw ba ay lalaki? Dahil sa harap ng Panginoon, ang LGBT, mga kapatid, ay iisa lang din. Ang mga LGBT community, sila po ay mga babae at lalaki pa rin sa harap ng Diyos. Kahit anong pagbabago ang gawin mo sa katawan mo, no? Kahit ikaw ay lalaki at pabago mo ang iyong pisikal na anyo, sa harap ng Diyos, ikaw ay lalaki pa din. Kahit ikaw ay magpabago ng anyo, ikaw ay babae, magmukha kang lalaki, sa harap ng Diyos, ikaw ay lalaki pa din. Meron nga nag-joke, Brother Denmark yung usong-usong mga pagpaparetoke, di ba? Pagpapalit ng katawan, ng pisikal, na pagpapa-sex change. Meron daw umakyat sa langit, no? Pagdating sa langit, ang sabi niya, anong pangalan mo? Christina po. Hanap sa listahan sa aklat ng buhay yung pangalan Christina. Hindi makita si Christina po. So sabi ni San Pedro sa pintuan, wala namang Christina po dito na aakyat ngayon. Ang nandito, Crisanto po. Sabi niya, ay ako po yan. No? So sabi ni Pedro, bakit Christina na ang pangalan mo? Kasi babae na po ako. And then, ano sabi ng tagapagbantay ng pintuan ng langit? Hindi ka pwedeng pumasok. Kasi, kung ano yung nakasulat dito, Crisanto ang kailangan pumasok. Babae ka, hindi pwede. No? Kaya mga kapatid yung mga nagpapa-sex change yung mga nagpapalit ng katauhan, nagpapalit ng pisikal, ano man ang gawin ninyo sa inyong katawan. Sa harap ng Diyos, ikaw ay babae pa rin. Sa harap ng Diyos, ikaw ay lalaki pa rin. Now, kung ikaw ay gumagawa ng hindi dapat gawin ng isang lalaki o ng isang babae sa iyong sitwasyon ngayon, yan ang kasalanan. Other than Mark? Tama po yun, yung inyong sinabi na hindi talaga makakapasok sa kaharian ng langit yung marumi o karumal-dumal. No?
Hindi natin sinasabi na hindi makakapasok yung tao. Kasi kapag sinabi natin yung tao, hinuhusgahan na natin. Ang sinasabi natin at nililinaw natin, ang hindi makakapasok ay ang gawa ng laman o yung karumihan na siyang bunga ng espiritu ng pagkaligaw o ng kasamaan. Hindi kasi ito bunga ng espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos ay nagbubunga ng kaamuan, ng pag-ibig, ng pagtitimpi, at marami pang ibang magagandang mga bagay na dapat makita sa atin. No? At gaya nga ng sinabi po, Brother Abet, ay hindi talaga makakapasok yung ganoong gawa no, yung pagpapalit ng katawan o ng kasarian, no? Na hindi naman... Bro, parang sampal ito sa Diyos eh. 'Di ba? God is a perfect God. Never siyang nagkamali. 'Di ba? Perfecto ang Diyos eh. Pero ikaw, binigyan kanya ng ganyang katawan, binigyan kanya ng ganyang kasarian, tapos babaguhin mo on the latter part. Di ba parang sinasampal mo ang Panginoon na, hoy, mali ang ginawa mo dahil ito ako. Di ba? So mas marunong ka pa sa Diyos. Ay, malamang, hindi ka talaga papasok sa langit. Bakit? Kasi baka mamaya, maging panibagong Lucifer ka. Mas magaling ka pa sa Diyos eh. Di ba? So, wala ho mga kapatid, walang aksidente sa atin. O sasabihin mo na ikaw ay pusong lalaki na nasa katawan ng isang babae, hindi ho yan tama. Yan ay mali. Dahil hindi, para mo na rin sinabi na mali ang Diyos na naglagay sa iyo sa ganyang sitwasyon. So, wag nating tangkilikin. Again, hindi ho natin hinuhusgahan ang tao, pero ang paggawa nila, ang ginagawa nila, ang attitude ng ganong kasarian ng LGBT brothers and sisters, ay yan po ang ating kinokondena bilang mga Katolikong laiko. So, gaya ng ating patnugot na talata kanina, ay ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ito, sabi nga, ay malinis, ito ay banal, ito ay tahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya, huwag nating isipin na tayo ay may pagmamalaki sa Diyos. Na kaya natin gawin ang anuman na ating naisin sapagkat tayo'y binigyan ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos na mamahala sa lahat ng bagay na nandito sa sanlibutan na kanya ibinigay rin naman kay Eva at Adan na bilang unang tao. Subalit lahat ng yun ay may hangganan. No? Isipin po natin, hindi po ipinakain ng Diyos ang bunga ng puno na nasa kalagitnaan ng hardin. Ito ay ipinagbawal at hindi ipinahimpulot ng Diyos. Gayon din tayo. Mayroon tayong limitasyon. Mayroon ipinagbawal ng Diyos na hindi natin dapat gawin. At mayroon tayong dapat gawin na siya nating dapat tungkulin. At ito ay ang paglilingkod natin at pag-aalay ng ating katawan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo at lalong-lalo na dito sa ating simbahan na siya ating minamahal. So kapatid, yun nga, no? Bakit ba ganon? Isang tanong ng mga tao, bakit ho ba ganon? Kung ano yung alam nating tama, hindi natin ito nagagawa. Pero kung ano yung ipinagbabawal, kahit naman sa mga magulang, di ba? Sabihin ng magulang mo, huwag kang uuwi ng gabi. Ay talagang gabi uuwi. Di ba? Huwag kang maglalasing. Abay talaga maglalasing. No? Pero pag sinabi mo na, sige, maglasing ka na, pwede ka na maglasing kasi malaki ka na. Hindi naman na maglalasing. No? Bakit kung ano yung ipinagbabawal, yun yung gustong-gusto ng tao gawin. Kung ano yung pinahihintulutan at kung ano yung maaaring gawin, hindi naman niya ginagawa. Sabi kasi nila, Brother Abet, masarap daw yung bawal. Ayan. Pero mga kapatid at mga kaibigan, ako po ay magpapatotoo sa inyo. Bagaman ang aking ama ay dating umiinom talaga. Hindi naman naglalasing. Umiinom.
at naninigarilyo. Pero kailanman hindi ako uminom o naglasing dahil iyon ang tinuturo nila sa akin. Ngayon, ang issue ng LGBT, hindi nila nais ng kasal. Hindi nila nais ang kasal. Gaya ng SOGI bill na ipinasa nung mga nakaraang taon pa, noong 2018. Ang nais sila ay pagiging patas sa paningin ng lipunan sa kanila. Subalit, papaano po magiging patas, mga minamahal naming mga kaibigan at mga kapatid dyan sa LGBT? Papaano po magiging patas kung ang ating pamumuhay ay labag sa kalooban ng Panginoong Diyos? Gaya na lamang po ng sabihin na natin, kayo ay maging bakla o tomboy. Ang tanong po ay ganito, maiiwasan po ba natin ang sexual na atraksyon o pagnanasa sa ating kapwa lalaki o babae sa ganong estado na naroon tayo nakakulong sa akala natin na tayo ay ganun talaga, tayo ay bakla o tomboy o ano pa mang kasarian na nakapaloob sa LGBT. Yun po ang tanong natin sa ating mga sarili. Ito po ang ating pagbulay-bulayan. Kasi hindi po natin sinasabi na oo, na ang pamilya ay para sa lalaki at babae. Hindi natin pinagbabawal na magkaroon ng sarili ding pamilya ang mga bakla at mga tomboy. Sapagkat karapatan nila bilang tao yun, na magkaroon ng kasiyahan at iyan ay karapatang pangtao. Subalit, ang lumagpas at sumira ka doon sa plano ng Diyos, iyon ay hindi na tama. Ang pagkakasal ay para lamang po at nakatakda sa babae at lalaki na sinasabi ng Biblia na magiging isang laman at sila'y magsasama at makikilala ng lalaki ang kanyang asawa at magkakaroon ng anak. Ayan po ang plano ng Diyos. No? At huwag po natin kalimutan na sa kairami-rami ng sakit o epidemya na nagaganap sa ating lipunan, ang isa sa mga naging dahilan ng epidemya, lalo na ng HIV, ng AIDS, ay ang pagkakaroon ng pakikipagtalik ng kapwa lalaki sa kanyang counterpart na lalaki o ganun din sa babae. Ito ay bunga, bunga ng laman at pagnanasa na inaakala ng tao na masarap, mabuti at maganda para sa kanila, subalit sa Panginoon ng paningin ng ating Panginoon ay hindi na nararapat at ito ay karumal-dumal para sa Kanya. Kaya Brother Denmark, tayo mga, di ba, masarap, mabuti sa paningin ng tao. Naalala ko tuloy yung nangyari sa Hardin ng Eden, di ba? Itong sabi ng Diyos sa kanyang nilikha na, huwag kayong kakain ng bunga na nasa gitna ng hardin. Pero nang lumapit itong si Eva at Adan sa hardin, sa gitna ng hardin, sa puno na nakatanim sa gitna ng hardin, anong sabi ng Genesis? Tiningnan niya ang bunga. At ito'y napakaganda at napakabuti sa kanyang paningin. Pero yung pala, yung bunga na yan, ang magbibigay sa kanya ng pagkahiwalay sa Panginoon. Di ba? Minsan, sabihin natin na, ito kasi yan masarap kasi sa pakiramdam. Parang ito yung uso ngayon di ba? Parang ito yung trending, makikiayon na lang ako. Kapatid, baka mamaya, yung pakikiayon mo, pakikiayon mo sa kasalanan na galit ang Panginoon. If you will remember in the book of Genesis, binigay kagad ng Panginoon ang parusa. No? Nung makita ng Diyos ang kasamaan ng Sodoma at Gomora, hindi ho nag-atubili ang Panginoon na wasakin ang bayang ito dahil sa kanilang kasalanan. Ano ba, Brother Denmark, ang kasalanan ng Sodoma at Gomora? Ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay
ito ay ang pagpipilit nila na ilabas ni Lot ang kanyang mga bisita. Ito yung mga anghel, no, na nagkatawang tao. At ipinipilit niya kay Lot na ilabas sa mga ito. Ngunit ibinibigay niya naman yung kanyang birhen na anak, subalit hindi nila tinatanggap. Ano ang sabi nila? Ilabas mo ang iyong mga bisita upang sila ay aming sila ay yun nga. So, ayun ang kasalanan ng Sodoma at Gomora. Ito naman ang depensa nila, sinasabi nila na hospitality daw ang naging kasalanan ng Sodoma at Gomora. Subalit, kung ating babasahin ng mga talata, yung kwento, yung buong kwento, yung kanyang konteksto, hindi po hospitality ang naging problema, kundi yung pagdanasan ng mga taga doon na kuhain at sapilitang ilabas at gahasain itong mga bisita nila. Ito ang naging problema o naging issue doon sa parte ng kwento ni Lot doon sa kanyang pakikipagtagpo sa kanyang mga bisita. Pero malinaw, kapatid, na itong mga bisita ni Lot doon sa Sodoma at Gomora ay nasa anyo. Although sila ay mga anghel ng Panginoon, sila ay nasa anyo ng lalaki. Tama. At mas gusto ng mga taga Sodoma at Gomora na kunin ang mga lalaking ito para sila ang kanilang sipingan. Na kung totoo si iti karumal-dumal pala sa harap na ng Panginoon ever since. Tama. At yun nga ay marumi sa harap ng Panginoon. At ito ay tinuturing niya abnormal na paggawa ng tao sapagkat hindi nga iyon yung nakasalig doon sa kanyang original na plano para sa tao. Pero kapatid, ang Sodoma at Gomora ba ay pinarusahan ng Diyos dahil sila ay Sodoma at Gomora? O sila ay pinarusahan ng Diyos dahil sa paghangad nila na gawin ang kasalanan na kalalabag sa kalooban ng Panginoon? Pinarusahan ng Diyos ang Sodoma at Gomora hindi dahil na sila ay mga bakla o ano pa man na LGBT man sila, no? Sila ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kasalanan ginawa nila na kontra sa plano at kalooban ng Panginoon para doon sa tao, no? Kasi ang nais niya, gaya nga ng sinabi doon sa Genesis, humayo kayo at magpakarami. Sino po ba ang sinabihan doon? Ang sinabihan doon ay ang babae at ang lalaki. Kailanman po ay hindi sinabihan ng Diyos ang bakla o tomboy sa lalaki o babae na humayo kayo at magpakarami. No? Maliwanag po ang kwento ng Genesis na kailanman ay walang ginawa ang Diyos na ganun, na bakla o tomboy. Ang paningin ng Panginoong Diyos ay isa lamang, lalaki at babae. Wala na pong ibang nilikha ang Diyos. Kasi kung tayo ay magiging kabahagi ng LGBT, ay parang sinasampal na nga natin. Tama nga si Brother Abet sa kanyang tinuran kanina, sinasampal natin ng Diyos kasi nagmamarunong tayo na ito na nga, lalaki ka na nga. Pero gusto mo pa rin maging babae. Yun na nga itinadhana sa'yo ng Diyos. Gusto mo pa rin ibahin. So parang ikaw na rin ay Diyos sa iyong sarili. So kapatid, ano ba ang nagiging dahilan? No? Kasi we believe na ang lalaki ay pinanganak na lalaki at ang babae ay pinanganak na babae. But in some other time, sa paglipas ng panahon, ang lalaki ay nagiging babae. Sabi nga nila ay ang puso raw niya ay isang puso ng babae. At ang mga babae nagiging mga lalaki. Sinasabi nila ang puso nila ay puso ng isang lalaki. Is it really na ang puso nila ay nagbabago o it is because there's some forces, there's some power na nag-overtake sa kanilang pagkatao? Ayon sa Ebanghelyo o doon sa sulat ni Apostol San Pablo doon sa mga taga-Roma, ang sabi niya dito ay pinapahalagahan ng mga tao
ang mga nilikha kaysa sa lumikha. Kaya naman sila ay pinabayaan ng Diyos sa gumawa ng kahalayan sa kanilang mga sarili. Ito pala ay sumpa ng Diyos sa tuwing tayo ay mayroong katangian o pag-uugali na hindi pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Bagkus ipinopokus natin ang ating sarili sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Halimbawa na lamang ay ito. Ang ating mga sarili ay nilikha ng Panginoon. Subalit, nung dumating ang pagkakataon, ang tao ay nagnanais ng gumawa ng kanya ikalalago na tila baga kaya niyang baguhin ang panahon, kaya niyang baguhin ang lahat ng bagay sa mundo na parang siya talaga ang Diyos, na gaya ng sinabi ng ahas doon sa hardin, no? Na kapag kinain mo to, para kang magiging Diyos. At doon nga nagsimula ang paglabag ng tao sa Diyos. Nung kinain nila yon, sila ay naging parang Diyos sapagkat hindi nila sinunod ang Panginoon, sinunod nila ang kanilang sarili at ito ay tinuturing nating pagsamba sa ating mga sarili o ginagawa nating Diyos ang ating mga sarili kapag tayo ay hindi kumilala sa otoridad ng ating Panginoon na siyang dapat parating masusunod sa ating mga buhay. So malinaw, Brother Denmark, na ang mga taong ito, ang mga taong kapatid natin sa LGBT community ay sila ay mas minahal nila ang kanilang mga sarili kaysa sundin ang kalooban ng ating Panginoon na siyang may likha para sa atin. At once na ang tao ay minahal mo yung sarili, diyan na pumapasok yung kataasan di ba? Yung ating pride, no? Diyan na develop yung pride ng isang tao. And if you will see, brothers and sisters, sa 7 deadly sin, ang first entry point ay ang pride. Di ba? Yung 7 nakamamatay na kasalanan, ang pitong kasalanan na labis na nakamamatay sa ating relasyon sa Diyos ay ang pride, number 1. Di ba? Meron nga tayo diyang acronym na PALEGAS. Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, and sloth. Then kung papansinin po ninyo, kamakailan ay nagdiriwang ang LGBT community ng araw, ng buwan nila. Diba, Brother Denmark, no? Meron silang buwan na kinikilala. At ang month na kinikilala ng LGBT community ay tinatawag din ng ano yun, Brad? Ang tawag sa buwan nilang yun? Ha? Month. Pride Month. At itong Pride Month ay sumasakto sa buwan na kung saan ipinagdiriwang naman ng Simbahang Katolika Apostolika Romana ang dakilang kapistahan ng puso ni Jesus, ang kabanal-banalang puso ng ating Panginoon o yung Most Sacred Heart of Jesus. Na kung saan, mga kapatid, nakakalaki po ng pagkakaiba ng Most Sacred Heart of Jesus at ng Pride Month. Bakit ho? Ang pride is pride. Pero ang puso ni Jesus ay puno ng kababaan, pagsunod, pag-ibig sa lahat. Pero ang pride ay pag-ibig sa sarili. No? Bago ka umibig sa iba, ibigin mo muna ang iyong sarili. Ito ay taliwas sa turo ni Jesus. Di ba? Pag sinabi mo kasing pride, ang binibigay na indikasyon nito sa isang tao ay mahalin mo muna o pahalagahan mo muna ang sarili mo bago mo pahalagahan ang iyong kapwa. Pero sa Kristyanismo, iba ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kapwa, ang siyang kinalulugdan ng ating Panginoon. So, contrast ito sa pride. Di ba? Contrast ito sa pride. At brothers and sisters, hindi ho namin kayo binibigyan ng paghuhusga. Ngunit ulitin na pa namin lagi na ang hinuhusgahan dito ay ang inyong aktibidad, ang inyong ginagawa, ang inyong paglaban sa kalooban ng Diyos para sa inyo.
Tama po ang sinabi ni Brother Abet, no, na ang pride ay labag sa kalooban ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay buba nagpakatao, no? Siya ay nagkatawang tao. Diyos siya, pero siya ay nagkatawang tao upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sino baga tayo para pag-alayan ng Diyos ng kanyang buhay? Tayo ay mga nilalang lamang niya. Kaya nga ito, alam ko, Brother Abet, ito ay ating napag-usapan at na banggit mo sa akin. Ang Panginoon ay siyang tagapagsingil. Tayo ay may utang. Papaano nga ba tayo magbabayad sa Diyos? Sa Diyos na walang hanggan. Samantalang tayo ay limitado na kahit habang tayo ay nabubuhay, ay hindi natin mababayaran ang ating pagkakautang sa Kanya. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ni Apostol Juan doon sa kanyang sulat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na isinuko niya ang katangi-tangi niyang anak upang ang sinumang sumampalataya ay maligtas. At sa pamamagitan nga ng pagkakatawang tao ng Diyos anak, na nananalaytay pa rin sa Kanya ang Kanyang buong likas sa pagka-Diyos, kahit na siya nagkatawang tao, ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo ang ating utang sa Diyos upang yung utang natin sa Diyos na walang hanggan ay mabayaran din ng kapangyarihang walang hanggan na siyang ikatutubos ng ating kasalanan. Sapagkat kung tayo ay magbabayad niyan, ay baka siguro, Brother Abet, tayo ay mabubulit muna sa impyerno ng walang hanggan bago natin mabayaran. Oo, katulad yan nung ito sinabi to ng aming minamahal na Father Founder, no? Si Father Leonardo Polinar ng Pache Missionaries, na minsan tinanungan namin sa kanya na, Father, bakit ba kailangang mamatay ni Jesus sa krus? Sometimes sabi natin, kasi yan yung kalooban ng Diyos, yan yung mission niya, yan yung gato, ganon. But Father Leonardo Polinar, the late Father Leonardo Polinar, ay nagbigay ng napakagandang illustration. In the Old Testament, ang Diyos ay banal, perpekto, malinis at napakataas. Pero ang tao ay nagkasala. At dahil sa kanyang kasalanan, kailangan nga naman niyang bayaran yung kasalanan niya sa Diyos, di ba? Kailangan niyang pagbayaran yung pagkukulang niya sa Panginoon. Pero ano ho ang nangyari? Dahil sa kasalanan nagawa ng tao sa Genesis, siya ho ay naging limitado. Siya ay nagkaroon ng limitasyon. Wala na sa kanya ang pagiging immortal. Wala na sa kanya ang pagiging unlimited. Bagkus siya ay naging limited. Dahil nang nilikha po si Eva at Adan, mga kapatid, sila po ay unlimited. No? Brother Denmark, si Eva at Adan ay unlimited. No? Ay hindi sila binigyan ng kamatayan ng Panginoon sa hardin ng Eden. Bagkus isa lang ang order. Manage mo ang buong mundo. Pero unfortunately, dumating ang kasalanan. Kaya nga dahil sa kasalanan, brothers and sisters, dahil sa kasalanan. Sabi nga po ni Brother Denmark kanina, ang kasalanan ay ang paglabag sa kalooban ng Diyos. Ang pagtalikod sa grasya ng Panginoon ay ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. At itong kasalanan ito, ang kasalanan pa rin po ng kataasan. Kasalanan ng kataasan na kung saan ang tao, sa tingin niya ay kaya niya ang kanyang sarili. Sa tingin niya ay marunong siya sa harap ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, ano nangyari? Alam natin ang kasaysayan ng Genesis. Kinuha nila ang bungang pinagbabawal at kinain. At nang kinain to ng unang tao, nawala yung imahe ng Diyos na unlimited sa kanila. So sino na ngayon ang magbabayad ng kasalanan? Siyempre, tao ang magbabayad. Tao po ang kailangan magbayad dahil tao ang nagkasala sa Diyos. Ang problema, ang Diyos ay unlimited. Tama sabi nga po ni Brother Denmark kanina, malamang mapunta muna tayo ng impyerno, hindi pa tayo bayad sa kasalanan.
Kaya man po ginawa nila Abraham, ano ginawa nila Moises, Isaac at Jacob. Walang tigil silang naghahandog sa Panginoon para pagbayaran yung kanilang kasalanan ng tao. Pero ang tanong po, yan po ba ay naging sapat na? Hindi po. Hindi ho naging sapat dahil ang nagbabayad ay limitado at ang binabayaran ay unlimited. So para lang tayo naglalagay ng isang pitsyel ng tubig sa baso na butas. Di ba, Brother Mark? Parang ganun lang eh. Nagbubuhos yung ganun ng tubig, then butas ito dahil unlimited, natatapon lang. So ganun lang ang nangyayari sa mga handog na sinusunog. Ganun lang ang nangyayari sa mga sakripisyo ng mga naunang tao. Kaya naman anong sabi ng Diyos? Ipadadala niya ang kanyang anak. So what happened? We know the Bible. We know the story. The nativity of Jesus Christ. From the second person ng Blessed Trinity, bumaba at nagkatawang tao si Jesus. At mula dito mga kapatid, nagkaroon ng incarnation. At yung tinatawag nating incarnation di ba? Pagsusuot ng katawan ng tao. Pero ang tanong, siya ba ay Diyos? Oo. Siya ba ay tao? Oo. Pero ano po ang nangyari? Nang si Kristo ay ipinako sa krus, sino ang ipinangako? Sino ho ang ipinako sa krus ng Kalbaryo? Diyos o tao? Diba? Ang ipinako po sa krus ng Kalbaryo ay Diyos at tao. So ano nangyari? Yung tao na nagkasala sa Hardin ng Eden ay nagbabayad ngayon sa Diyos nung araw ng pagkakapako ni Kristo. Yung tao nagbabayad ng kasalanan. Ay ang tanong, ma-expired ba ang inialay ni Kristo? Hindi, dahil siya ay Diyos din. So kita ninyo, unlimited yung pagka-Diyos, limited ang tao. Ang tao ang naipako sa krus, ang Diyos ay nandoon din. Kaya ito'y nagbabayad ng kasalanan. So brothers and sisters, when we look at the cross of Jesus, the only thing na makikita natin ay ang pangit ng kasalanan at ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos. Tama, bakit? Dahil ang krus ni Kristo, ang kahoy na krus ay larawan ng napakapangit na kasalanan. This is our sin. Every time we look at the cross of Jesus, the wooden cross is a sin. Di ba? Yan ay kumakatawan sa kasalanan. Kaya nga nang binuhat ni Kristo, nagpakahirap siya dyan dahil yan yung kasalanan. Pero above that cross, above that wooden cross, ang nakalabas dyan ay yung salvation. So kapatid, sana when we pray to the Lord, when we look at the crucifix, lagi mo nakikita na sa likod ni Kristo ay ang kasalanan. Pero si Kristo yung nasa harap natin. So dapat wag tayo mag-focus rather than Mark, no? Wag tayo mag-focus doon sa wooden cross, doon sa kasalanan, kundi mag-focus tayo dito sa ipinakikita ni Jesus na pagmamahal, humility at obedience sa ating Ama na nasa langit. Tama yun, Brother Abet, yung sinabi. At ito nga, Brother Abet, yung sa Genesis, binigyan tayo ng Diyos ng unlimited. At binigyan tayo ng likeness of God, image of God na tayo ay kalarawan ng Diyos. Kaya nga sinabi doon sa ating paunang talata, tayo ay templo ng Diyos. Hindi natin dapat ito sirain. No? Kung nais natin na tayo ay makapanatili, still, doon sa kalooban ng ating Panginoon, tayo ay matutong magpakumbaba sa ating mga sarili. No? Kasi, kung tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, sabi nga ni Brother Abet, hindi natin ito pababayaran kahit pa pumunta tayo ng impyerno. So, ang gagawin natin mga kapatid, nagawa na ng ating Panginoon Kristo ang kanyang bahagi sa atin. Ang gagawin naman natin ay ang ating bahagi sa Kanya na tayo ay susunod at gagawin kung ano ang Kanyang ginawa. Iyon ay ang pagpapakumbaba at paggawa ng kalooban ng Ama na siyang kalulugod ng ating Panginoon na alam naman natin na siya ay maawain at mahabagin
na siya'y magpapatawad sa atin pag tayo'y lumapit sa Kanya at tayo'y magpahayag ng ng ating kasalanan, siya ay maibigin sa atin. Maawa siya pagka tayo'y lumapit sa Kanya ng may buong kababaang loob na humihingi tayo ng tawad sa Kanya at sinasabi natin na, Lord, hindi ko po kaya na mag-isa. Na ikaw po ang kailangan ko sa aking buhay, na ikaw ang siyang gumabay sa aking buhay at ikaw na ang mabuhay sa akin ngayon at magpakailanman. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo, ngayong naghahari na sa atin ang Panginoon Kristo at ngayon naghari na ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at grasya ng Diyos mula nung mapako ang ating Panginoon Kristo at mabuhos ang dugo ng kapatawaran, ay hindi na dapat maghari pa sa atin ang kasalanan. Kaya, ang payo ng Biblia sa atin, tayo magpasakop sa Diyos. Lalayuan tayo, hindi lamang ng dyablo, kundi pati ng kasalanan na nagpapahiwalay at nagbubuklod sa atin sa Diyos. Kaya alam mo, kapatid, sa ating talakayan ngayon ng kaugnay ng mga issues ng ating simbahan at sa issue ng mga LGBT, mga kapatid, kayo pong mga nakikinig na nakasubaybay sa programang ito, kayo po'y aming inaanyayahan. Isuko natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Alam po namin na alam ninyo kung ano ang tama at mali. Alam po namin na alam ninyo kung ano ang makabubuti at hindi. At sa oras pong ito, batid namin na nais nyo na rin pong makalaya. Brothers and sisters, this is not the will of God for you. Hindi ginusto ng Diyos na kayo ay manatili sa kasalanang yan. Hindi ginusto ng Panginoon na kayo manatili sa inyong sitwasyon sa oras na ito. Hindi ginusto ng Diyos na kayo ay mahusgahan. Hindi ginusto ng Diyos na kayo ay laitin at yapakan ng mga tao. Bagkus ito ay gusto ng dyablo. If you will remember in John chapter 10 verse 10, ang sabi ng Panginoong Jesus, naparito ang kalaban, naparito ang dyablo upang magwasak, magnakaw at pumatay. This is the three objective of Satan. This is the three mission of the devil. Magwasak, to destroy, magnakaw, to steal, at pumatay, to kill. Ito yung layunin lamang ng dyablo sa atin. Ikaw kapatid na nasa panahon na kung saan ikaw ay nahuhumaling na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Isipin mo kapatid, ito ba ay gawain para sa Panginoon o ito'y ginagawa ko? O ito ba'y ginagawa ko dahil merong puwersa na nag-uutos sa akin? Hindi gusto ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Kaya kapatid, kung isa yung panahon ngayon ay kayo nakapagbulay-bulay at gusto mong isuko ang sarili mo sa Panginoon, napakadali lamang po. Napakadali lamang po na kailangan mong gawin. Unang-una, makiisa ka sa aming panalangin. Tayo po'y mananalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus sa oras na ito. Sa mga nais pong makatanggap ng kapangyarihan na nais tanggapin si Kristo sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, nais mapatawad ang kanilang kasalanan, inaya ko po kayo, samahan kami sa panalangin ng pagtanggap. At sa oras din pong ito, isuko natin ang ating mga sarili. Then after we did this prayer of acceptance, brothers and sisters, again, hindi po ito instant salvation. Bagkus matapos pong tanggapin sa oras na ito si Jesus sa iyong buhay, kilalanin siya bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Kailangan kang pumasok naman sa kanyang simbahan. Ikumpisa lang ating mga kasalanan sa mga kaparian. Ikumpisa lang ating mga pagkukulang sa mga kaparian at sa simbahan. At tayo po'y mapapatawad na ganap ng ating Panginoon. Kaya ikaw kapatid, na nasa iyong tahanan, nasa iyong trabaho, nasa iyong opisina, saan man inaabot ng video na ito, inaanyayahan kita
na isuko mo ang iyong sarili sa Panginoon. Habang ang ating kapatid si Brother Denmark ay pangungunahan tayo sa panalangin ng pagsuko ng sarili at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Sapagkat nasusulat, ang sino mang nagpapahayag na si Hesus ay Panginoon ay maliligtas. Kaya po ating ihayag, hindi lamang po ng ating mga labi, kundi ng ating mga puso at ng ating mga gawa. Brother Denmark, maaari mo kaming pangunahan sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon para sa mga kapatid natin na ngayon nakikinig? Mga kapatid, tayo po ay mapagkumabang manalangin sa harap ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, na nariyan po sa iyong luktukan na may buong kalwalhatian. O Panginoon, mapagkumbabang kami lumalapit sa iyo, na kami ay sumusuko sa iyong pangalan, na iniluluhod namin ang aming mga tuhod sa iyo sa autoridad na ibinigay sa iyo ng Ama, sa kapangyarihan na iginawad sa iyo bilang Panginoon namin at tagapagligtas. O Panginoon, ikaw po ang gumabay at mabuhay aming mga paumuhay at sa aming gayon din sa aming pananampalataya. O Panginoon, kami po ay bigyan ng masunuring puso sa iyo, na matutong maglingkod sa iyo ng walang pag-aalinlangan, ng walang pagrereklamo, at ng walang pagdududa sa anumang kasabihin. At ipapahayag ng simbahan at ng mga leader ng iyong itinalaga upang mangalaga sa amin. O Panginoon, linisin mo po kami mula sa mga kasalanan aming ginawa. Na kami ngayon ay sumusuko, Panginoon, na alam po namin hindi po namin kakayanin na saga ng aming Panginoon. Kaya po ikaw ang siyang magbibigay po sa amin ng lakas upang mapagtagumpayan ng kasalanan at ang kasamaan at ang panikala ng Diablo na siyang itinanim sa bawat pagkatao ng bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw ang siyang itaas marami sa lahat ng oras. Ikaw po ang siyang panating parangalan, hindi po ang aming mga sarili. Ikaw po ang aming dakilain sa bawat panahon, Panginoon, hindi ang aming mga sarili. Turuan niyo po kami mamuhay na gaya niyo, na kapag kumbabang sumusunod sa kalooban ng Ama, na hanggang sa kamatayan ay naging masunurin at gumaganap ng utos ng ating Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo, tumatawag kami sa iyo upang sa gayon ay kami mapatawad. Lubusan kaming tanggapin sa iyong kahal. Lubusan kaming tanggapin bilang iyong mga anak kahit sa kabila ng katotohanan kami ay makasalanan at gawa ng kalungkan. Tulungan niyo po kami makapagpagod, Panginoon. Tulungan niyo po kami sapagkat hindi po namin talaga kakayanin. Kaya po ng sinabi po ninyo, wala po kami magagawa kung wala kayo. So maraming salamat po, Panginoon. Parati kayo nandiyan para sa amin. Maraming salamat po sa pagandahang loob na yung ibinibigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa kahabagan. Hindi mo pinakatulad ng iyong mga anak. Panginoon, habang tumatagal ay ipinapangako po namin na kami ay susunod sa iyong nais, Panginoon. Sapagkat ayaw po namin na mapalayo sa iyo, Panginoon. Gusto po namin lalong lumapit sa iyo. Gusto po namin makarating sa piling mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa itinadama mong pag-asa sa amin ngayon.
matapos ng marinig ng mabuting balita. Yes, Lord. Ito po ay tanggapin ng lahat ng may bukas na isip at puso. Tulungan niyo po ang bawat isa sa atin. Tanggapin ito at yakapin ang katotohanan ng gagaling sa iyo. Purihin ka, Panginoon, at lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo na aming katapagligtas. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. So ngayon po mga kapatid, tayo po'y mananalangin para sa kagalingan at kalayaan ng mga kapatid natin. Brother Denmark, samahan mo ko habang ating ipinapanalangin ang mga kapatid natin na ngayon may mga sakit, mga kapatid natin naging alipin at patuloy na nagiging gapos ng kadiliman sa kanilang mga buhay. At isuko natin sa Panginoon ating mga sarili at anyayahan natin ang Espiritu ng Panginoon na tayo ay kanyang pagpalain, pagalingin sa ating karamdaman at siya mismo ang mag-ahon sa atin sa ating sitwasyon sa buhay. So kapatid na nakikinig, kung ikaw ay merong karamdaman sa oras na ito, manalig ka. Sapagkat tuwing ka ng Panginoon, dalawa lamang sa lupa magkaisang manalangin sa kanyang pangalan ay diringgin ng Ama sa kaitaas-taasan. Kaya nato kami dalawa ni Brother Denmark, ipapanalangin ka namin kapatid, manampalataya ka at kikilos ang Espiritu ng Panginoon para sa atin. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, Diyos na bukalan lahat ng himala at pagpapala. Ikaw na siyang bukal ng lahat ng buhay at kagalingan. Ikaw na siyang bukal ng lahat ng mga biyaya. Ikaw na bukal ng lahat ng mga pagpapala. Aming Ama, pinupuri ka po namin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ay ikaw ay aming sinasambat pinararangalan. At sa oras pong ito, Panginoon, narito po ang aming mga kapatid na ngayon nakatunghay, nakikinig, nanonood ng programang ito ng GSK Healing Online. Kaisa ko, Lord God, si Brother Denmark na nananalangin para sa mga kapatid namin nakikinig. At sa oras pong ito, dakilan Diyos, padaluyin po ninyo ang iyong pagpapala ng Espiritong Banal. Padaluyin mo, O Diyos, ang iyong Espiritu sa mga kapatid kong merong karamdaman sa oras na ito. Mga kapatid kong ginapos ng mga karamdaman, mga nakaratay sa banid ng karamdaman. Ikaw masamang espiritu na umaalipin mula ulo hanggang talampakan ng mga kapatid kong nakikinig. Sa pangalan ni Jesus ay aming dinudurog ang iyong kapangyarihan, Satanas, sapagkat ang templong yan ay tinubos ni Kristo 2,000 taon nang nakalilipas at ang templong yan ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Kaya Satanas, ikaw na nananahan sa templo ng mga kapatid kong nakikinig. At higit ang mga kapatid namin na ngayon ay patuloy na nagiging alipin ng kahalayan, alipin ng kataasan, alipin ng pagkamayabang, alipin ng pagkamakasarili, alipin ng iba't ibang galaw ng kadiliman, alipin ng karamdaman, alipin ng COVID-19 na pandemic na ito. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we rebuke your power. We rebuke your power, Satan. Leave the temple of God in the name of Jesus. Receive your miracle, brothers and sisters. And we declare miracle right now flowing from the throne of the Holy One in the name of Jesus. Hallelujah. Pour out your spirit upon your people in the name of Jesus. Hallelujah. Receive your miracle, brothers and sisters. Claim your blessing right now. Claim the blessing in the name of Jesus. And right now, brothers and sisters, we declare deliverance. We declare deliverance in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. At sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ay aming inihahayag na ang aming buhay ay tanging sa iyo lamang. At sa iyo namin iuukol ang aming buong pagkatao. Kaya Satanas, wala ka ng kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Wala ka ng lakas, wala ka ng magagawa. Sapagkat ang mga kapatid kong itong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ay totoong makararanas ng himala,
kababalaghan at biyaya mula sa oras na ito na kanilang tinanggap si Jesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Kaya lisanin mo ngayon din ang templo ng mga anak ng Diyos na tinubos niya ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kababaan ng loob. In the mighty name of Jesus, Lord God, send forth your blessing, miracle, and deliverance in the name of Jesus. Send forth your healing, send forth your blessing, send forth your power, O Lord, upon your people. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, receive your miracle, my beloved brothers and sisters. Receive your blessing right now in the name of Jesus. Receive the power of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to you, O Lord. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, salamat. Napakadakila mo, Panginoon, at tunay na ikaw ang makapangyarihan, Diyos. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yan, praise God. O yan, Brother Dan Mark, no? Mga kapatid nating mga nakikinig, mga nakasubaybay sa programa ng GSK Healing Online. Alam mo, kapatid, kung ikaw ay nakiisa sa aming panalangin ni Brother Dan Mark sa araw na ito, tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, at sa susunod ng mga araw, kung pwede ka na magpunta sa mga simbahan, ikumpisal ang ating kasalanan. Okay? Ang pagtanggap po na ating tinanggap kay Jesus sa araw na ito, yung ating panalangin ng pagtanggap na pinangalan ni Brother Dan Mark ay panalangin po ng pag-uumpisang muli sa Panginoon. No? Pero huwag nating akalain na Brother Abet, Brother Dan Mark, nag-pray naman ako ng acceptance kay Jesus. So, ibig sabihin, nasa akin na si Jesus. Hindi pa rin ho. No? Yung ating ginawa po ay invitation letter kay Jesus. No? Invitation letter na, Lord, I'm inviting you to come into my life. Pero si Jesus ay papasok mismo sa buhay mo kapag ikaw ay dumaan na sa sakramento ng pagbabalik loob sa Panginoon, ang sakramento ng kumpisal. Kaya kung may pagkakataon, kapatid, gusto mong umayos ang buhay mo, ikaw na may karamdaman, ikaw na mayroong kaguluhan sa tahanan, nakapagpadala ka na ng invitation kay Jesus. So, kunin mo na lang yung response ni Jesus in the sacrament of penance, in the sacrament of reconciliation. Doon mo makikita si Jesus. No? Yung pinadalhan mo ng love letter ngayon na Jesus, yung kinausap mo na Jesus ay nandoon sa sacrament of confession. Puntahan po natin siya doon. Kung may pagkakataon at bukas na po ang inyong mga parokya, puntahan ho si Jesus doon sa kumpisalan. Inaantay po niya. Ang daming tao. No, Brother Dan Mark, no, ang daming tao tumanggap kay Jesus, nagpadala ng prayer of acceptance, invitation kay Jesus. Inaantay ni Jesus doon sa sacrament of confession, hindi naman pumupunta. No? Puro invitation lang kay Jesus, hindi tayo. Nandoon si Jesus sa sacrament of confession. Puntahan po natin siya doon. At doon mo makikita na yung prayer of acceptance na ating dinasal sa araw na ito ay tunay na nakarating kay Jesus. Nandoon, ibibigay niya sa iyo ang kapayapaan, ibibigay niya sa iyo ang kagalingan, ibibigay niya sa iyo ang himala na nais mo. Pag tayo ay muling nakipagkasundo sa Panginoon in the sacrament of confession. Brother Dan Mark, meron ka bang nais ibahagi sa ating pangwakas na salita sa mga kapatid na nakikinig? Unang-una, maraming salamat, Brother Abet, sa ating Panginoon sapagkat tayo ay nabigyan ng sandali na tayo ay makapagbahagi sa kanila. At gaya ng ating nasabi kanina nung tayo ay nag-uumpisa, ay tayo ay magkakaroon ng mga prayer meeting dito sa GSK Healing Online. Ito ay inyong pakaabangan at pagpilitin sapagkat ito ay gagawin natin na regular upang tayo ay lalong mapalapit
at makilala natin ang ating Panginoon, na kahit nandyan po kayo sa inyong mga tahanan ay magawa po natin magpuri at magparangal sa ating Panginoon. No? At ito nga po ang inyong abanlingkod, ang inyong kaibigan at inyong kapatid, si Brother Denmar Santiago, isang admin sa Catholic Faith Defense and Catholic Answers Philippines. No? At kung mayroon man kayong mensahe o nais ninyong magpapayo sa amin ni Brother Abet, ay malugod po namin kayo tatanggapin na kayo ay mag-PM sa amin. At kung gusto niyo rin po sumali sa aming usapan, ay maaari po kayong makipag-usap sa amin, ay kayo naman ay pagbibigyan namin upang sa gayon ay tayo ay makapagsama-sama na makapagpuri sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay, no, kahit na medyo napakahaba ng ating ginawang pagtalakay, ay nariyan pa rin kayo. No, pagpalagi ng Panginoon at tayo po ay humayo bilang mga anak ng Diyos. Maraming salamat po, Brother Denmark, sa iyong panahon ay pinagkaloob. Dalangin ng GSK Healing Online na hindi ito yung ating huling pagkikita-kita. Sabi nga, meron pa tayong susunod pang mga segment, no, dito sa ating programa. Kaya po, kapatid, inaaniyahan ko po kayo, kayong mga nakikinig, ibahagi po, i-share, at patuloy pong i-like ang page ng GSK Healing Online. At din po ibahagi sa ating kapwa na merong Diyos na nagpapagaling. Sa Diyos na nagpapagaling na pinagbubukalan ng lahat ng biyaya, sa Diyos ng langit at lupa na ating pinapupurihan. Kaya po mga kapatid, tayo po nagpapasalamat unang-una kay Brother Denmark sa ating nakasama pong panauhin sa araw na ito, pero mukha yatang hindi na siya magiging panauhin. Mukhang magiging regular ko na yatang katandem ito si Brother Denmark eh. Antayin pa natin yung iba pa mga CFD brothers. Alam po ninyo, akala na natin noon ang mga CFD ay puro mga debate lang ang alam, no? Pero ngayon ho, ang CFD, bagamat nasa debate, pero nasa evangelization na rin po, no? Nasa pagpapahayag na rin ng kalooban at pag-ibig ng Panginoon. Salamat din po sa mga inspirasyon, aral at mensahe na ipinagkaloob ng ating minamahal na Father Founder. Pagkilala sa ating Father Founder, Reverend Father Leonardo Polinar, na walang sawa tayo sinusubaybayan sa kanyang mga aklat na isinulat, nagiging gabay natin sa ating paglilingkod at lalo tayo nagpapalapit sa ating Panginoon. At salamat din po sa ating mahal na ina ng Del Carmen, Our Lady of Mount Carmel. Ang ating ina na hindi ho tayo pinabayaan sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Ang ating ina na lagi po tayong itinatayo sa tuwing tayo nadadapa. Ang ating imahal na ina na hindi tayo iniiwanan sa ating pakikipaglaban sa buhay. Salamat po, mahal na ina, sa inyong patnubay at gabay sa bayan ng Diyos. Higit sa lahat, mga minamahal, ang papuri, pagsamba at pagluwalhati ay ibinabalik po natin sa nag-iisang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng himala, pagpapala at kagalingan, ang tunay na pinagmumulan ng tunay na kaligtasan. Sa Diyos ang papuri, ngayon at magpakilanman. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online, ang nag-iiwan at nagsasabi sa inyo ng mga katagang, si Jesus ay dakila, kahapon, ngayon, at bukas. Maraming salamat po.